sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Loloy. Isang maskulado pero Becky. Oo Papa Dudut, bagamat macho ako kung titignan, pero may puso akong babae. Marami ng relasyon ang dumaan sa buhay ko pero walang tumagal ni isa sa kanila. Siguro ay totoo nga yung kasabihan na walang relasyong Becky ang tumatagal. Pero nang dumating sa buhay ko si Renzo, ay biglang nagbago ang pananaw ko sa kasabihang yon. Natatandaan ko nagtatrabaho ako noon sa isang fast food chain kung saan ay boss o supervisor ko si Renzo. Strikto siya at nung unang pasok ko sa trabaho ay palagi niya akong pinag-iinitan. Pero sa halip na magpa-apekto ay hindi ako naggalit o nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Ewan ko ba Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay hinahangaan ko pa rin siya. Siguro ay dahil sa angkin niyang kakisigan kaya ganon. Palagi akong nakangiti sa kanya at ginagawa ko ng maayos ang aking trabaho. Hindi nga nagtagal ay unti-unti nang bumait sa akin si Renzo at naging maayos na ang pakikitungo niya sa akin. Napansin niyo ng ibang mga kasama ko, lalo na ang kaibigan ko sa trabaho na si Lay. Pero deadma lang ako sa mga sinasabi nila at sa halip ay nakafocus lamang ako kay Renzo. Samantala simula na maging close kami ay palagi siyang nagvo-volunteer na ihatid ako pa uwi sa aking bahay. Siyempre pumayag ako kasi makakatipid ako sa pamasahe. At doon ay lalong umusbong ang aming friendship at nakilala ko ng husto ang aking boss. Sir Renzo, salamat ulit sa paghatid mo sa akin dito sa bahay. Masayang wika ako kay Renzo. Wala yan Loloy. Curious lang ako. Gay ka di ba? Biglang tanong niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Almost 5 months na kaming magkatrabaho tapos ay hindi pa rin pala niya alam na gay ako. Nagpatuloy naman si Renzo sa pagsasalita. Frankly speaking, hindi kasi straight ka naman kumilos kapag kaharap ko. Natawa lamang ako sa sinabi niya. Sir, alam kaya ng mga kasamahan ko na gay ako. Talaga? Manghang tanong niya sa akin. Sir, ever since naman po proud ako sa sexuality ko. Yun nga lang po kapag sa trabaho kailangan formal ang kilos. Para naman igalang ako ng mga kapwa ko empleyado. Paliwanag ko sa kanya. Kaya pala ibang nararamdaman ko sa iyo. Bigla na lamang niyang sabi sa akin. Ano pong ibig ninyong sabihin sir? Curious na tanong ko sa kanya. Huwag mo na akong tawaging Sir Renzo na lang, sabi niya sa akin. Actually, ramdam ko rin na Becky ka, kaso hindi ko lang makumpirma sa'yo kasi baka ma-offend ka. Renzo, may sasabihin sana ako sa'yo. Huwag kang magagalit ha. Maya-maya sabi ko sa kanya. Okay, hindi ako magagalit. Ano ba yon? Nakangiti niyang sabi sa akin habang naghihintay ng sasabihin ko. Since alam mo na nga na Becky ako, aaminin ko sa iyo crush kita. Pag-amin ko sa kanya. Ha talaga Loloy? Nagulat naman si Renzo sa aking sinabi. Pero hindi siya nagalit o na-offend sa sinabi ko. Kung titingnan pa nga ang reaksyon niya ay parang gustong gusto pa niya. Ay kaloka, ano ba yung nasabi ko? Nako, dead ba mo na lang yung sinabi ko?
Grabe, ang kapal talaga ng mukha ko. Pagkatapos kong sabihin yon ay dinaan ko na lamang sa tawa. Natahimik lamang si Renzo ng mga sandaling yon. Mamayang kaunti ay hinawakan niya ang aking kaliwang kamay. Loloy, what if I tell you na I also like you? Pag-amin niya sa akin. Ako naman ang nagulat sa kanya. Ha, Renzo, anong sabi mo? I also like you. Actually, hindi lang pagkagusto ang nararamdaman ko sa iyo. I think it's love. Pagtatapat pa niya sa akin. Talaga, Renzo? Grabe, speechless naman ako. So it means, nag-gay ka rin tulad ko? Curious kong tanong sa kanya. Agad naman siyang sumagot. Bisexual ako. Bisexual. Pero may asawa ka, di ba? Tumango siya bilang sagot sa tanong ko. Yap, may asawa at anak na nga ako. Pero hindi ko may tatanggihan na mahal din kita, Loloy. Sana'y tanggapin mo ang aking pag-ibig sa iyo. Sabi pa niya sa akin. Papadudot, hindi ko noon nakalain na isa pala siyang bisexual. Dahil wala naman sa itsura niya. Bukod sa meron siyang asawa at isang anak. Nung ipagtapat sa akin ni Renzo na gusto niya ako ay natuwa naman ako kasi matagal na akong may crush sa boss ko. Pero ng mga panahon na yon ay tila nakokonsensya ako dahil nga ayaw kong sumira noon ng pamilya. Minsan ay sumagi na sa isipan ko na itigil na ang kalokohang yon dahil alam kong marami ang masasagasa ang tao. Pero porsigido si Renzo sa pagmamahal niya sa akin. Kaya naman kinalaunan ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi ko siya kayang i-give up at handa akong maging game mistress para sa kanya. Samantala nang sumapit ang 3rd monthsary namin ay nagpasya kaming mag-celebrate noong sa isang mamahaling steakhouse sa isang mall sa Pasay. Happy 3rd monthsary, Renzo. Anyway, may regalo ako sa iyo. Sabi ko sa kanya sabay abot sa kanya ng aking regalo. Agad naman yung binuksan ni Renzo at laking tuwa niya nang makitang sports watch ang laman nun. Pinag-ipunan ko yan. Hindi ba sabi mo sa akin na gusto mo yung relo na ganyan ang style? Kaya naisipan ko na yun na lang ang ibigay ko sa iyo. Dali, suotin mo na. Sabi ko pa sa kanya. Ang ganda naman, I love it. Salamat, Loloy. Sabi ni Renzo sa akin pagkasuot sa aking regalong ibinigay sa kanya. Naku, walang anuman. Basta ikaw, Renzo, lahat ng gusto mo ibibigay ko sa iyo. Wika ko naman sa kanya. Renzo, sa 3 buwan nating magkarelasyon, hindi ba naman ba nakakalata ang asawa mo sa atin na merong shotang lalaki ang asawa niya? Curious kong tanong sa kanya. Actually, Papa Dudut, yun ang isa sa mga pinangangambahan ko. Ang mabuking ng asawa niya ang tungkol sa relasyon namin. Kaya naman palagi ko siyang tinatanong tungkol doon. Hindi naman nakakahalata si Cherish sa atin. Hindi nga niya alam na bisexual ako eh. At saka wala nang panahon yon para usisahin pa ako. Sagot naman niya sa akin. Renzo, wala ka bang balak na ipagtapat kay Cherish yung tungkol sa kasarian mo? Curious ko pa ang tanong sa kanya. Wala akong balak. Ang alam lang niya straight ako. At saka playboy. Hindi siya maghihinala sa akin na bay ako as in never. Kwento niya sa akin. Naging mabuti bang asawa si Cherish sa'yo? Maya-maya itanong ko sa kanya. Ilang minutong natahimik si Renzo pagkatapos ng tanong kong yon. Akala ko nga hindi na niya yon sasagutin pero pagkaraan ng ilang subo sa aking kinakaing steak ay nagsalita din siya. Oo naman, naging mabuti naman siyang asawa. As of now. Pero minsan mas priority naman niya ang trabaho niya kaysa sa akin. Which is fine. Kaya ako siya pinakasalan dahil doon. Gusto ko magkaroon ng asawa pero ayaw ko nang masyado akong mahal na mahal niya. Yun ang sabi niya sa akin. Pero seriously, mahal mo ba talaga ang asawa mo? Huminga ng malalim si Renzo bago siya sumagot sa tanong ko. Mahal ko si Cherish pero hindi ko rin maitatanggi na iba ang tipo ko. Kaya ako pinakasalan si Cherish. Hindi lang dahil sa mahal ko siya, kundi dahil sa sense of security. May sense of security ka kapag may sarili kang pamilya. Mahirap kasing mag-isa.
Paano kung tumanda ka? Sino mag-aalaga sa'yo? Ayaw ko namang mamatay lang sa home for the aged. So parang lumalabas na cover girl / future caregiver lang si Cherish? Conclusion ko. Ikaw ba, Loloy? Wala ka bang balak na magkaroon ng sariling pamilya? Seryosong tanong niya sa akin. Well, gusto ko magkaroon ng sariling pamilya. Pero wala akong balak na mag-asawa ng girl. Iniisip ko pa lang nandidiri na ako. Ew. Pero Renzo, hindi ka ba nagigilty? Na kaya mo lang pinakasalan sa Cherish is just because may aasahan ka sa kanya sa pagtanda mo? Hindi ba panggagamit yun? Katwiran ko. Nope, hindi naman panggagamit yun. At saka mahal ko rin naman si Cherish kahit papano. Di ba nga walang pinipili ang pag-ibig? Love does not choose gender. When love comes, kahit sino ka pa. Kahit ano pa ang kasarian mo. Kapag tatamaan ka ay tatamaan ka talaga. Paliwanag niya sa akin. May question lang ako. Sabi mo nga mahal mo si Cherish. Pero sino sa aming dalawa ng asawa mo ang talagang love mo? Seryosong tanong ko naman. Ikaw syempre. Kung papipiliin ako between you and Cherish, ikaw ang pipiliin ko. Wika niya sa akin. Pagkatapos ay hinalikan niya ang aking kamay at hindi ko naman maiwasang mag-blush. Renzo, sa palagay mo ba till our lives end ang relasyon natin? Tanong ko sa kanya. Seryosong tumingin siya sa akin. Oo naman, teka, nag-aalinlangan ka ba sa akin? Hindi naman sa nag-aalinlangan ako pero nakailan na akong relasyon ganito eh. Sa una sweet pero kapag tumatagal nagkakasawaan na. Wala daw tumatagal sa homosexual relationship. Pagtatapat ko sa kanya. Hindi totoo yan unless kung magsasawa ka sa akin pagdating ng panahon. Sabi niya sa akin, I'm confident naman na ikaw na ang matagal ko nang hinahanap. At kung mahal natin ang isa't isa at pareho tayong naniniwala na tayo talaga ang tinadhana para sa isa't isa, tatagal ang relasyon natin. Paniniguro ko naman sa kanya. Papadudot, madalas kong tanungin si Renzo tungkol sa asawa niya. Tinatanong ko sa kanya kung nakukonsensya ba siya sa ginagawa niyang pagtataksil pero madalas niyang sabihin na huwag raw akong mag-alala, Papadudot. Oo, mahal na mahal niya ako. Pero nararamdaman ko rin na mahal rin niya ang asawa niya. Minsan tuloy ay napapaisip ako na kaya nag-asawa si Renzo just for the sake of security, lalo na sa pagtanda niya. Papadudot, nagpatuloy ang relasyon namin nang hindi man lang ito nalalaman ng asawa ni Renzo. Samantala lumipas pa ang ilang araw at buwan at nakapansin ako ng pagbabago sa kalusugan ni Renzo. Madalas siyang magkasakit bukod sa madalas magdugo ang ilong niya at kung ano-ano pang mga senyales na siyang nakakabahala sa akin. Pero palagi akong kinakampante ni Renzo na okay siya hanggang sa dumating ang 11th monthsary namin. Doon ay nalaman ko na dinala siya sa ospital. Papadudot, sobra akong nag-alala kay Renzo at ninais ko siyang puntahan noon sa ospital para dalawin pero hindi ako matuloy-tuloy hanggang sa sumapit ang isang gabi. Good evening. Ikaw ba si Loloy? Tanong sa akin ng isang babae pagkatapos ng aking shift sa trabaho. Yes ma'am, ako nga po si Loloy. Magalang ko namang sagot sa kanya. Anyway, I'm Cherish. Wife ako ng supervisor ninyo. Pwede ba tayong mag-usap sa tayong dalawa lang? Tanong niya sa akin. Opo ma'am, pwede naman po. Pagkatapos noon ay nag-usap kami sa isang sulok kung saan ay walang makakarinig na iba sa pag-uusapan namin. Ano po bang pag-uusapan natin? Tanong ko. Well, marami ako nababalitaan tungkol sa iyo like you're a 5-time employee of the month. Kwento ka nga sa akin ng asawa ko na ikaw raw ang pinakamasipag na empleyado ng fast food chain na ito. No wonder, kaya raw in-extend ng top management ang contract mo. Anyway, hindi tungkol doon ang pag-uusapan natin. Loloy, nabalitaan ko na ikaw ang special friend ng asawa ko. Malungkot at diretsang sabi niya sa akin. Ha? Opo ma'am. Magkaibigan nga po kami ni Sir Renzo. Nahihiyang kinumpirma ko yon sa kanya. Huwag ka magugulat Loloy pero alam mo ba?
Pinaimbestigahan ko ang asawa ko sa isang private detective. Nagsosuspecha kasi ako sa kanya na baka nangangaliwa siya. Since mahal na mahal ko si Renzo, nag-decide akong umaksyon na kaagad at nasurpresa ako sa naging investigasyon. Renzo is gay and he has affair with another man. At ikaw yun, pagtatapat niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig pero huminga na lamang ako ng malalim. Okay ma'am, I'm sorry. Oo, inaamin ko may relasyon nga po kami ng asawa ninyo. Kaya humihingi po ako ng tawad sa inyo. Malungkot kong sabi sa kanya. Huwag kang mag-alala Loloy, hindi ako galit. Sa totoo lang ay nakahinga pa nga ako ng maluwag kasi hindi babae ang kabit ng mister ko. I don't consider you as a big threat. Babae ako, lalaki ka, so there's no competition at all. May nahon na sagot niya sa akin. Bakit po ba tayo nag-uusap ma'am? Ipapahiwalay niyo ba sa akin si Renzo? Kung yan po ang intensyon ninyo, I'm sorry pero hindi ko hihiwalayan si Renzo. Mahal ko siya. Mukhang hindi na nagulat noon si Cherish sa sinabi ko. Gaano mo kamahal ang asawa ko? Mahal ko siya higit pa sa aking buhay. Pagtawanan niyo man ako ngayon, pero yun ang totoo. Kahit bakla ako ay marunong din ako magmahal ng tapat. Sabi ko sa kanya. Hindi ko na nga namalaya noon na umiiyak na pala ako. Hinawakan ni Cherish ang mga kamay ko at sinserong nagsalita. Huwag kang matakot, hindi ko ipapahiwalay sa iyo si Renzo. Loloy, kaya ako pumunta rito ay para humingi ng tulong sa iyo. Ano po bang may tutulong ko? Sa 3 months ninyong relasyon, wala ka bang napapansin sa kanyang kalusugan? Tanong niya sa akin. Meron ako napapansin like madalas siyang himatayin, madalas magdugo ang ilong niya at saka tinutubuan siya ng mga pasa sa katawan. Kwento ko sa kanya na base sa obserbasyon ko kay Renzo sa tuwing magkasama kami. Loloy, may leukemia si Renzo. Malungkot at halos naiiyak na sagot ni Cherish sa akin. Nanlumo naman ako sa pagkakarinig ko sa kanyang mga sinabi. Sobra akong nag-alala para kay Renzo. Matagal nang na-diagnose na may leukemia si Renzo pero kailan lang bumigay ang pangangatawan niya. Ngayon kakauwi lang niya sa bahay pero inaayos ko na yung susunod na chemo niya. Loloy, alam kong ikaw lang ang susi para muling sumigla ang asawa ko. Alam kong pareho tayong dalawa na nagmamahal sa kanya. Sana'y magtulungan tayong dalawa. Pakiusap sa akin ni Cherish na agad ko namang sinang-ayunan. Papadudot labis akong nagulantang sa nabalitaan ko tungkol kay Renzo. Halos maiyak ako noon sa sobrang awa lalo na noong makita ko siyang nakaratay noon sa higaan niya dahil sa sakit niya. Simula noon ay hindi na ako umalis sa tabi ni Renzo. Inalagaan ko siya at binuhos ko sa kanyang atensyon ko. Samantala tinanggap naman ako ng asawa niyang si Cherish para na rin yon sa pagmamahal niya kay Renzo. Naging magkaibigan kami ni Cherish kinalaunan at pareho kaming nanalangin noon sa Diyos na sana'y gumaling na ang lalaking pareho naming minamahal. Papadudod sa bawat araw na nagdaan ay palagi ako nag-aalala sa kalagayan ng kalusugan ni Renzo. Patuloy kasing lumalala ang sakit niyang leukemia. Kahit naman ang asawa niyang si Cherish ay madalas magdasal sa Diyos para pagalingin ang lalaking minahal naming pareho. Yun na rin ang nagbuklod sa aming dalawa ni Cherish para maging close kami sa isa't isa. Pareho kaming nagdadamayan at nangangako kami noon ni Cherish na gagawin namin ang lahat para sa ikagagaling ni Renzo. Samantala isang araw ay napagpasyahan kong dalawin si Renzo sa ospital. Kumusta na si Renzo? Tanong ko kay Cherish. Eto medyo umu-okay naman. Kakatulog lang ngayon. Inform niya sa akin. Pagkatapos noon ay nilapag ko sa mesa ang mga dala kong prutas para kay Renzo. Mukhang kagagaling mo lang sa pag-iyak ha? Concern kong tanong sa kanya. Sa totoo lang sobra na ako nag-aalala ngayon para kay Renzo Sa paglipas sa mga araw, pahina ng pahina ang pangangatawan niya. Mag-iisang buwan na nga siyang nakaratay sa higaan at ilang beses na nga rin siyang pabalik-balik sa ospital. Loloy, awang-awa na ako sa asawa ko. Halos maiyak na si Cherish habang sinasabi yon. Mahal na mahal mo talaga si Renzo, sabi ko habang inaalo ang asawa ng boyfriend ko. Oo Loloy,
Kahit na guilty ako noon na wala akong panahon sa kanya dahil sa trabaho ko. Pero God knows kung gaano ko siya kamahal. Loloy, kahit buhay ko, handa akong isakripisyo para kay Renzo. Sabi pa niya sa akin. Naintindihan kita, Cherish. Sa totoo lang ihanga ako sa iyo. Kasi nakikita ko na wagas talaga ang pagmamahal mo sa kanya. Naiiyak na napatingin siya sa akin pagkaraang marinig ang sinabi kong yon. Sobrang mahal na mahal ko si Renzo kahit na naramdaman kong hindi niya ako mahal. Dagdag pa niya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mahal ka ng asawa mo. Sabi ko habang kino-comfort siya. Nagkakamali ka, Loloy. Kasi ikaw ang mahal niya. Ipanagtapat yon sa akin ni Renzo. Pag-amin sa akin ni Cherish. Hindi naman ako nakakibo sa kanyang sinabi. Nagpatuloy ang asawa ni Renzo. Ipinagtapat na sa akin ni Renzo ang lahat-lahat. Pati na yung pagiging bisexual niya. Pati na yung dahilan ng pagpapakasal niya sa akin. Oo, aaminin ko sa iyo, Loloy. Sobra ko nasaktan noon sa mga sinabi niya. Pero anong magagawa ko? Nangyari na. Tinis ko na lang ang bawat pait habang sinasabi niya sa akin na mahal niya ako pero ikaw ang buhay niya. Loloy, sa totoo lang, pakiramdam ko ay napakawalang kwenta kong nilalang sa buhay niya. Wala akong sense. Wala akong halaga. Para lang ba akong dekorasyon? Pero ganoon talaga dahil mahal ko si Renzo, handa akong lunukin ang lahat. Kahit na ang pride ko. Paliwanag pa niya sa akin. Sa puntong yon ay niyakap ko na si Cherish. Sa totoo lang ay awang-awa ko sa kanya at dumating na ako sa puntong inuusig na ako ng aking konsensya. Huwag ka lang umiyak, Cherish. Huwag mong isipin na wala kang halaga sa buhay ni Renzo. Meron kang halaga, alam mo. Kung tutuusin you should be proud kasi despite of all of this nananatili kang matatag. Sa totoo lang ay naiinggit ako sa iyo kasi kahit na anong gawin ko, hindi ko mapantayan yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Siguro dahil sa bakla ako kaya ganon. Iba pa rin kasi magmahal ang isang babae sa lalaki. Cherish, tahan na. Weak ako sa kanya. Salamat, Loloy. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos at nakilala kita. Napakabuti mong kaibigan sa akin. Sabi pa niya sa akin. Mamayang kaunti nagising na si Renzo at agad namin siyang nilapitan para kumustahin. Cherish? Bakit, Renzo? Tanong niya sa asawa. Maraming salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Kahit alam mong hindi ko nasusuklian ng mga yon. Naiiyak na wika ni Renzo sa asawa. Hindi naman napigilan ni Cherish ang umiyak habang hinahawakan ng mga kamay ng kanyang asawa. Patawarin mo ako kung hindi ko maibigay ng buo sa iyo ang puso ko. Sabi pa ni Renzo sa kanya. Wala sa akin yun, Renzo. Matagal ko nang tanggap yon. Huwag mo nang alalahanin pa yon. Sabi na lamang ni Cherish. Renzo, magpahinga ka na ulit. Dapat sa iyo palagi ka nagpapahinga para lumakas ang pangangatawan mo. Sabi ko naman sa aking boyfriend. Loloy, Cherish, tandaan ninyo na mahal ko kayong dalawa. Dito lang kayo sa tabi ko, ha. Huwag niyo akong iiwan. Pakiusap niya sa amin ang asawa niya. Oo, Renzo, pangako, hindi ka namin iiwan ni Cherish. We love you. Naiiyak ko nang sabi. Pagkatapos ay hinalikan ko ang boyfriend ko sa kanyang noo. Papadudod sa pamamagitan ni Renzo ay lalong tumibay ang samahan namin ni Cherish. Magkatuwang naming inalagaan si Renzo pero sa kasamaang palad ay patuloy sa pagbagsak ang kalusugan ni Renzo. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na siyang bumitaw. Cherish, bakit ka umiiyak? Anong problema? Si Renzo, tanong ko noon sa umiiyak na si Cherish. Nag-aalala na rin ako ng mga sandaling yon dahil kanina pa akong kinukutuban ng masama. Loloy, wala na si Renzo. Pagtatapat ni Cherish sa akin. Sabi ng mga doktor ay hindi na raw nakayanan ng katawan ni Renzo. Kaya hindi na siya nagising. Nanlumo naman ako sa aking narinig. Diyos ko po, bakit po ninyo kinuha si Renzo? Mahal na mahal ko siya. Yun lamang ang nasabi ko habang nagdadalamhati. Loloy, kailangan na nating tanggapin na wala na si Renzo. Masakit man sa ating dalawa kasi pareho natin siyang minahal. Pero kahit na anong gawin natin, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Renzo. Sabi pa niya sa akin. Bakit ikaw ba?
Natanggap mo na agad-agad? Siguro nasasabi mo yan kasi hindi ka naman gaanong minahal ng asawa mo. Ako sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kasakit na mawala sa akin si Renzo. Kaso kahit na anong gawin nating pagluha o pag-iyak, wala rin naman tayong magagawa, hindi ba? Ako gustuin ko man na humagulhol, pero anong saysay ng paghagulhol ko kung hindi naman kayang ibalik nito ang buhay ng asawa ko? Katwiran niya sa akin. Agad naman ako natauhan at tumingi sa kanya ng paumanhin. Pasensya na, Cherish. Hindi ko lang nakontrol ang sarili ko. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na wala na ang taong mahal ko. Naintindihan kita, Loloy. Yun lamang ang nasabi niya sa akin. Akala ko, Cherish, siya na ang lalaking nakatakda para sa akin. Alam mo, almost perfect na sana si Renzo para sa akin. Kasi babawiin lang din pala siya ng Diyos sa akin. Bakit naman ganon ang Diyos? Pagkatapos kong kwestiyonin ang kahit taas-taasan ay napagulhol na ako. Agad naman ako nilapitan ni Cherish at inalo. Nagpatuloy naman ako sa aking pagdadalamhati. Diyos ko, minahal ko naman si Renzo. Bakit kailangan pa siya ang pahirapan mo ng ganon? Marami namang mga masasamang tao dyan na pwedeng magkasakit ng leukemia pero bakit si Renzo pa? Sana ako na lang ang binigyan ng sakit ng Diyos. Kasi ako naman talaga ang makasalanan. Ako ang baboy, ako ang marumi. Ako ang bakla rito, Diyos ko. Bakit lahat na lang ng mga lalaking minamahal ko ay kinukuha niyo sa akin, Diyos ko? Loloy, huwag mong isipin na pinapahirapan ka ng Diyos. Dahil sa bakla ka. Walang kinalaman yun doon. Siguro'y heto na ang nakatakda kay Renzo. Sabi ni Cherish habang sinusubukang pakalmahin ako. Pero hindi Palagi na lang ganito. Nung una nawala sa akin ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Kasi tinakwil nila ako dahil bakla ako. Tapos kapag nagmahal ako, palagi na lang akong umiiyak. Kung hindi man ako niloko ng lalaki, pinikot ng ibang babae ang syota ko o namamatayan. Pinanganak lang ba ako para umiyak? Sabihin mo nga sa akin, Cherish. Ibinuhos ko noon ang lahat ng kinikim-kim kong sama ng loob sa buhay. Loloy, tahan na. Patuloy na pag-alo sa akin ni Cherish. Kasi ba naman, Loloy, hindi ka na nagtanda Alam mo kang bakla ka, walang permanente pagdating sa pag-ibig. Alam mo namang wala kang karapatang lumigaya. Sabi ko pa noon sa aking sarili bago muling humagulhol. Huwag kang mag-alala. Narito naman ako sa tabi mo. Sabay nating harapin ang mga pagsubok na ito. Kaya nating dalawa ito. Payag sa akin ni Cherish bago namin tinungo ang morgue kung nasaan ang labi ni Renzo. Papadudot ng mamatay si Renzo ay mas lalong tumibay ang pagkakaibigan namin ni Cherish. Naging karamay namin ang isa't isa sa bawat paghating nararamdaman namin sa pagkawala ng lalaking pareho naming minahal. Pero mabuti ang Diyos, Papadudot. Sapagkat tinulungan niya kaming makabangon sa kalungkutan. At makalipas nga ng isang taon ay tuluyang kaming nakamove on. Pero dahil sa closeness naming dalawa ni Cherish ay hindi ko po akalain na mababago niya ang buo kong pagkatao. Labis akong nagulat nang ma-realize ko na lamang isang araw na tinitibok na pala siya ng puso ko. Cherish, may sasabihin sana ako sa iyo. Pero promise mo sa akin huwag kang tatawa. Sabi ko sa kanya habang inaya ko siya noon sa paboritong steakhouse na madalas naming kainan noon ni Renzo. Okay, I promise. Hindi ako tatawa. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Curious na tanong sa akin ni Cherish. Cherish, I'm in love with you. Pag-amin ko sa kanya. Nung una'y walang reaksyon si Cherish. Para ba siyang nagulat sa sinabi ko? O bakit hindi ka tumawa? Biro ko pa sa kanya. Napangiti siya sa akin. Wala naman kasing nakakatawa dun. Pero Loloy talaga, totoo in love ka sa akin? Masaya niyang tanong sa akin. Oo, maaring beki ako pero binago mo ko. Biruin mo ibang nagagawa ng pag-ibig. Nung unang wala sa isip ko na one day may in love ako sa isang girl. Because you know I like guys. Kaya nga masasabi kong himala itong nangyari sa akin. Thanks to you, Cherish.
Nakangiting wika ko sa kanya. Loloy, I also admit na espesyal ka sa akin. Mahal din kita, pag-amin din niya sa akin. Nagulat at natuwa naman ako sa aking narinig. Talaga? So it means tinatanggap mo ko kahit na Becky ako? Usisa ko sa kanya. Oo naman. Sa love naman walang pinipiling gender, hindi ba? I love you. Pagkatapos nun ay binigyan niya ako ng isang halik sa pisngi. I love you too. Sabi ko sa kanya, sincerely. Pagkatapos noon ay bahagya akong natawa. Naku, maraming mga amigas ko ang tiyak na maluloka sa akin kapag nagkataon. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga ay nagmamahalan tayo at masaya tayong dalawa. Sabi ko pa sa kanya noon. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay naging kami ni Cherish at kinalaunan ay nauwi rin kami sa pagpapakasal. Tama pala na sa love ay walang pinipiling gender. Minsan talaga ay darating sa punto na paglalaroan ka ng tadhana. Ako po ay never pumasok sa isipan ko na mag-aasawa ako ng babae dahil nga sa naniniwala ko na isa akong girl by heart. Pero may mga baklangang tulad ko na mukhang pinaglaruan ng tadhana at nakapag-asawa ng mga babae. Pero Papa Dudut, wala akong pinagsisisihan doon. Actually, nagpapasalamat pa nga ako dahil ibinigay ng Diyos sa akin si Cherish. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal na hinahanap ko. Bukod doon ay masaya ako at tanggap niya ang buong pagkatao ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 6 na taon na kaming mag-asawa ni Cherish at going stronger pa rin kaming dalawa hanggang ngayon. Meron na rin kaming 2 anak at ako ay isa ng manager ng fast food chain. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa patuloy na pagbibigay niya ng biyaya sa aming mag-asawa. Muli maraming salamat sa iyo at sa bumubuo ng iyong programa. God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Loloy. Napakaganda ng kwentong ito na ibinahagi sa atin ni Loloy. Patunay lamang nito na love knows no gender. Binago ng pag-ibig ang orientation ni Loloy at nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Ganun pa man ay hanga ako sa naging katatagan ni Cherish. Lalo na nung ma-realize niyang bisexual ang kanyang asawa at may karelasyong itong iba. Sa halip na magalit ay inunawa na lamang niya si Renzo at tinanggap si Loloy. Oo, napakasakit nun para kay Cherish dahil minahal niya ng lubusan si Renzo, pero kabaligtaran ang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Bagamat nagkaroon ng pagkakasala si Loloy kay Cherish ay sinikap pa rin niyang itama ang kanyang pagkakamali at bumawi siya kay Cherish nang mamatay ang parehong lalaking kanilang iniibig. At sino ang mag-aakala na sila palang dalawa ang magkakatuluyan sa huli? Napaka-mysterious talaga ng pag-ibig at pinatunayan yon ng love story ni Loloy at ni Cherish. Muli maraming salamat sa iyo Loloy sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. God bless sa inyong dalawa ni Cherish. Ang kwentong ito ay binigyang kulay ni Krishna. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po